huling makita at mapanood ang superstar na si Nora Honor. Matapos ang kanyang medyo matagal-tagal na pamamahinga sa showbiz habang siya'y nasa Amerika. Ang mula sa kanyang pangingibang bansa at pagbabalik Pilipinas, malapelikula rin pala ang drama na kanyang pinagdaanan sa buhay. Ngayon ay feel na feel ni Nora na ikukwento yan na may good news na kasabay sa salaysay ni Ate Guy. Is it the one? Yeah. When was this? Years ka ba sa Amerika? Nag-stay ako doon ng 8 years. Oo, walang uwian yun. Dito sa Amerika para ang hirap magpahinga. Iba talaga sa akin. Kung susamahin mo ang mga karanasan mo doon. Lahat ng kahirapan. Hindi pa ako nakasagot. Alam ko na yun. Naranasan ko yung maniniwala kahit mayroong araw na hindi kumakain. Kasi wala lang ng trabaho eh. Walang kuwasakan para mag-show. So walang kita. Hindi naman ako makauwi dahil hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ng mga tao sa akin pag uwi ko. Kung mahal pa nila ako. Bakit naman ganun? Bakit mo na naiisip yun? You're one and only superstar Ay, ka. hindi po. Siyempre, hindi na rin naman tayo katulad dati na bata. Lalo na ngayon maraming mga kabataan na talagang makikita mo na mga artista. Ate guys, sa dami ng Pilipino na mga fans mo dyan sa Amerika, hindi ka lang makapagbibigyan ka na nila. Hanggat maaari. O ayoko na ganun ang nangyari sa amin. Pero nangyari din sa amin na talagang minsan, maglalaba kami. Kaya nagpunan ako ng 25 cents. Oh. Kung kilala may Pilipino doon, binigyan ako ng 25 cents. Kaya nga, nung kasundulan noong iyong paghirap doon, pag nag-iisip ka kung gaano ka kasikat noon at sobrang daming pera, at umabot ka naman doon sa punto na hindi ka makapabili ng pagkain. So, Ano naman po ako? totoo nga. Hindi, ano naiisip mo? Hindi ka nagpo-compare. Kumbaga, hindi ka nagagalit sa mundo. Ganyan. Hindi. Wala akong dapat nagalit dahil unang-una dyan ako galing. Nung nasa probinsya kami, talaga ako na rin yung nagtatrabaho para matulungan ko yung pamilya ko para mabuhay. Ang sinasabi mo, Ate Guy, sanay ka na sa hirap. Ay, sanay na sanay. Itong feeling mo, Ate Guy, talagang you will survive no matter what. Kahit saan mo ko pahigain, kahit saan mo ko ilagay, wala, hindi ako pwede matakot doon dahil sanay ko ako dyan. Kaya wala. Nung una mong malaman na hindi ka na makakanta, Ay, umiyak ako. Pagkagising ko, sigaw ako ng sigaw, sigaw ako ng sigaw. Pero wala ko naririnig sa boses ko. Ang explanation sa akin, nilinisan daw nila yung lungs ko dahil sa sobrang sigarilyo. Sabi ko, imposible dahil ang tagal-tagal ko lang naninigarilyo pero hindi nagkagalingan yung boses ko. Ganyan lang. nagkamali talaga. Magkamali po talaga. Yung nakakapanood ka ng mga kumakanta sa telebisyon, anong nararamdaman mo? Oo, hindi ako parang kung sabi ko, dahil ako babalik ulit sa pagkanta. Ngayon, naimbitahan ako para lang magbigay ng award, hindi kakanta. So gusto mo pa talagang balikan ang pagkanta? Ay, pwede, hindi. Kung hindi ako nakapag-opera nung last year na dapat ang schedule ako. Ito ngayon, pag umalis uli ako, talagang hindi na gagawin ko na. Well, hihintayin talaga namin yun at kailangan sa pagbabalik mo, birit ka kagad. Ay, concert mo talaga. Concert! Ngayon ay nagbabalik ka dito sa Pilipinas. Kumusta naman ang relasyon sa pamilya, halimbawa sa mga anak mo? Marami ako. Ate Guy, yun. Maski ngayon, hindi ako nakakita. Ate Guy, so popular. Sa pamilya, si Matet sa pero si Matet nadala sa bahay. Si Ian, siguro busy sa trabaho, tumatawag. Yun ang isa. Nagkakausap naman kami si Lot-Lot, nagkita lang kami Pasko. Pero nakakausap ko naman si Jenny, yung kanyang anak. Ang may pagmamalaki ko lang sa kanila, malaki pa rin ang respeto. Pag nagkikita kami, ano pa rin yung respeto nila sa akin, nararamdaman ko, nakikita ko. Kaya yun lang ang pwede ko may pagmalaki sa kanila na kahit na anong pagkukulang ang nagawa ko, na pinagsisisiyan ko naman. Hindi man lang sila nagpakita ng sama ng loob. Kung meron silang respeto pa rin sa'yo despite everything,
Kung Okay ano. na? This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter. At ngayon ay parang nagbalik na nga ang superstar. Wala superstar. TV show, kung pwede lang kumanta, kakanta, at pelikula. Kasi yung unang-unang pelikulang ginawa ko kay ER. Ito, walang stress sa set. Enjoy lang kami na nagtatrabaho. Masaya naman ako na kagaya mo, dahil pinoffer sa akin yun, hindi ka naman sa pangkarang presyo, kung ano kabayad, sabi, gusto ko lang kami gawin natin. Kaya nakakapagpaligaya talaga sa'yo, ate. Sa ganyan lang, kasi mas ganyan talaga. Ewan ko bakit. Sabi nila, basta't happy ka, kahit marami ka problema, basta't maligaya ka, madadala na yun eh. Pero ang nagpapasaya ay ang mga anak, pamilya. So, aasahan natin na mas magiging aktibo ka talaga, ate. At mananatili ka muna, please, dito sa Pilipinas. Opo. At syempre, hihintayin namin ang iyong concert. Opo. Next year. We'll wait for that. Thank you, ate guys. Reach the unreachable Idinirihe ng batikang direktor na si Ismael Bernal at mula sa panulat ng kilalang scriptwriter na si Ricky Lee, nag-iwan ng napakalaking marka sa kamalayan ng mga Pilipino ang pelikulang Himala ng superstar na si Nora Honor. Bakit sa palagay mo, ate, ka itong himala, talagang hindi makalimutan ng tao? Siguro nung ginawa po namin yung direct siya, after 2 years, saka lang nila na-realize, kasi yung chismis na noon yung ginawa namin yun, parang, wala naman ako ginawa ko, hindi pa. Bakit sa bidari yan? Nung araw, mga Bidari sa bidari. kasi, Nag-iwan ito ng di malilimutang aral tungkol sa malalim na kahulugan ng pananampalataya. Siguro dahil tayo mga Pilipino, hindi eh. Malaking bagay sa atin ang faith eh. Lagi tayong naghahanap sa mukha ng Diyos. Bakit kasi magpapakita ang birhen at hindi na iba? Pagkaraan ng 30 taon nang unang maipalabas ang pelikulang Himala, binigyang muli tayo ng pagkakataon na mapanood ang natatanging pelikula, ang bago nitong bihis. Nilapatan ng teknolohiyang pangsining ang pelikula para maibalik ang dating kulay at tekstura nito. There were things like thumbprints, oil marks, scratches, specks, and dirt. There were also, in some of the prints that we took a look at, some of them were not complete, so we had to actually get scenes from other prints to make the whole film. Mula sa 35mm print, inilipat ang kopya sa tape at ginawang HD o high definition. Dumaan din sa frame-by-frame restoration o mano-manong paglilinis sa bawat eksena para tumingkad ang kulay at tumalas ang tunog. Ganyan naangat ulit yung kung ano yung, I think, kung ano yung intention ng mga people behind it, kung paano nila gustong makita ng generation ngayon yung film na Himala. And I think they would really appreciate it na to see it na ganyan ka-pristine yung look ng film. In the service of the Filipino kasi, it can take many dimensions. Pero itong sa restoration ng mga lumang pelikula, ang workout na kahit pa paano yung mga ibang natitirang mga classic ng mga movies, eh nagawa natin ang paraan para mabigyan ng bagong bihis para sa bagong henerasyon ng mga Pilipino. Nakita ko ang bihis! Isang himala na nang masasabi na ang itinuturing na isa sa pinakamagandang pelikulang Pilipino ay naibalik. Mapapanood at hahangaan na yun. Well, congratulations, Thank Ricky. you, thank you. You are as immortal as your product. Thank you. Ha? Thank you. Sana nga nandito si Bernie. Ano sa palagay mong sasabihin niya dito sa nangyayaring ito tungkol sa kanyang produkto? I think you'll be very, very happy and reassured na ang masang Pilipino, ang manonood na Pilipino,